Lakas ng araw. May nagbabadyang ulan. So ito po yung harvest ng 9 pieces na 200 watts Jinko. Okay, so mag-aalas 2 ng hapon. Yan po. Facing south, 1 o'clock. So si Deye ay hindi ko ginagamit ngayon kasi nga ay kasalukuyan nagcha-charge yung ating battery. So ginagamit ko ngayon ay kung fully charged itong si Deye ginagamit ko pang backup sa gabi ito. So kapag nagcha-charge ako ito, nakapatay yung isa. So may nagsabi bakit daw hindi pwedeng yung output nito ay papasok dito. So sa mga hindi po nakapanood ng vlog ni Juan Dilasag patungkol kay Pau Pau, marumi po yung kanyang output. So ayaw ko pong madamay si Deo or Dede kay Pau Pau. Ayan, kaya hindi ko gagawin ganun. Or yung output nito ay papasok ko dito kasi delikado. So mas maganda separate na lang. So ang harvest natin ngayon 2 o'clock ay nasa 1,000. Ewan ko kung 6 yan. 1,000 kanina, 1,100 kanina, 1,400, 1,000. Lalaro siya basta grabe. So itong wire nito 12 volt, mainit. Ayan, sinasamantala ko yung yung kalakas ng araw. So hindi ko na pinapasok yung grid. Ito pa na, nalilimitahan na namin ang paggamit ng grid. Pero kahit yung gagamitin ko, medyo may patikim-tikim. Pero pag malakas yung araw, hindi siya titikim ng grid. Ayan, so ngayon ay nasa 1,000 mahigit. Nasa 52 ampere ang pumapasok dito. Kumisan pumapasok pa ng 54 ampere. So i-check natin sa app kung ilan yung pumapasok. Kasi nung minsan hindi siya nagtutugma kasi nga dito sa wire may difference kasi napakainit ng wire niya. Main siya, test natin naman. So nasa 93%. Siguro mga alas 3 ay papatayin ko na to at lilipat ko kay Deye. 93%, bali konti na lang. Ito kasi ginagamit tayo pang magdamag si Pau Pau. So 53 ampere, mayroon siyang difference kasi nga dito ay 40 ampere lang yung pumapasok. So malamang ay sa wire yan. Umiinit yung wire eh. So dapat sana yan ay hindi. Pag ganito kasi na set up 12 volt, kailangan na yung wire natin ay kung hindi number 2. Ayan, number 2, kung minsan doble na number 4. Yan, sa Ilocano na irteng ako nada. Nagcha-charge yun. So habang nagcha-charge sa battery ay ginagamit namin overall dito sa bahay. So yan ay ginagamit namin na kuryente sa buong bahay ngayon. Electric fan, washing machine, water pump, ilaw, lahat-lahat. So kayang-kaya. Ilang watts? Oy, bumaba ngayon ha. Bumaba ngayon. Ay, sa overall sa solar panel pala yun. Ayan. Okay, 14.3, malapit na mapuno. So ang ginagamit lang namin sa bahay ay 138 watts lang. So mababa lang naman. So kung magdamag, kayang-kaya na nito. Tapos sa araw, umaga hanggang hapon ay magcha-charge. So may nagtanong sa akin kung ano daw ba ang mas malakas sumarbes, si Pau Pau ba or si Deye. Parehas lang yan guys. Yun lang kasi ang bago sa kanila or difference ay yung battery, yung voltage siya mataas. So malamang kung kakarga sa battery, mas mababa yung ampere compare sa 12 volt na default. Pero parehas lang yan yung harvest nila sa solar. Yung gamit ko kasi na solar panel ay tawag dito, underrated na 200 watts. Kasi yung talagang rated na 200 watts yun,
malaki sana, bifacial, malamang sa likod niya yung iba, pero wala din, nonsense din. So kung pwede lang sana na mag-deliver sila ng 400 watts dito, maganda sana. Hanggang ganung size lang yung pwede. Sayang, halos ang presyo sa online yata ngayon ay yung 200 watts at 500 watts halos parehas. Siguro ang difference lang ay 1,000. So sayang na sayang talaga. Ayan, hindi kasi sila di-deliver dito. Gusto kasi bultuhan, wala tayong sapat na pera para makapag-avail ng ganun kalaking solar panel. So ganito lang, maliit. Ang kagandahan lang kasi ng maliit, kapag i-discarga natin from frame sa taas, kung may malakas na bagyo, kayang-kaya ko kahit ako lang. Pero pag yung malalaki like 500 watts, 600 watts, hindi po kaya na isang tao lang yun. Less maintenance kumbaga. Kabagay, solar panel ay kailangan na namang linisan. Konting-konti na lang yung voltage ng solar panel natin, ay hindi naman bumabagsak, 187. So plano ko pang magdagdag ng 3 para aabot hanggang 288 ba? Yes, 288 volts. Para kahit na makulimlim ay meron pa rin siyang harvest na kahit 200 watts. Kaya pala guys, para sa mga nagtatanong ng official link na pwedeng pagbilhan ni DEYE or other kahit anong klaseng mga variant niya na mga inverter. So pasensya na guys, wala po. Hindi po ako pwedeng kumuha ng mga link doon sa Lazada or Shopee kasi nga direct from DEYE. Ayan, marami pong supplier sa Pilipinas pero hindi ko alam kung bakit hindi nilagay ni DEYE. Pasensya na. Ito po kasi ay galing pa ron sa China, imbis na dito na lang sa Pilipinas. Marami ng supplier dito, so hindi ko alam kung bakit ganun. Ayan. So hindi na siya naglagay. Hindi rin pwede ako maglagay ng kahit anong klaseng mga link dyan na mga supplier dito sa Pilipinas or from Lazada or Shopee. So yun, hindi ko alam kung bakit. Someday siguro magbibigay siya ng link na ganun. Kita niyo naman kulang. Galing pa to ng China. So hindi ko alam kung bakit na ganun ang nangyari. Okay, brochure lang inilagay, pero kung pagbibilhan mo wala siyang binigay kasi nga hindi ko alam. Basta hanggang doon na lang ako. Hindi ko pwedeng dagdagan yan. Okay, so fully charged na siya. So ngayon ay paandarin na natin to para makapagpahinga yung isa. Trabaho ngayon. Ayan. So ngayon ay active natin ngayon yung tayo na natin dito. Ayun. On natin yung AC in, then yung solar. Ayan. So hintayin natin. Much later. So yung sensor niya dito sa city, yun yung current sensor niya, nilagay ko doon. Dati noon dito. Kaya lang, siguro dahil sa daming wiring sa labat, nagkaka-problema sa sensor niya, kaya nilagay ko doon sa taas. So doon, mas maigi. Someday lalagyan ko rin ng cover yan, yung parang ganito, para cute at maganda. Okay, load na natin. Automatic naman na yan eh. So okay na siya. So ang load namin ngayon ay nasa 140. Pero mababa lang naman. Tapos kung overnight yan, mas mababa pa siguro, nasa 100 watts lang yata eh. Solar natin ay 195 volt DC. So wala tayong kinukuha sa sa grid. Purely sa bagay, naka-grid pa rin siya.